Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ito pong pag-uusapan natin, no? Grabe, ano na bang nangyari dito kay Attorney Harry Roque mga babayan? At tila nabuwang na mga babayan, no? Mukhang natuluyan na po, no? Ito nga si Attorney Harry Roque at tila nag-hallucinate na mga kababayan. Okay, grabe. Malala na ata to, no? Yung sakit nito ni Attorney Harry Roque. Matindi na po, mga babayan, ang kanyang hallucination, no? Parang ano na to, mga babayan, nagdideliryo na ata yung pag-iisip nito, no? Wala na ata sa katinuan, no? Itong tao na to, itong si Attorney Harry Roque, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan kung ano na ba ang nangyari dito po kay Attorney Harry Roque, no? At syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga followers natin, sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so eto na mga babayan, no? Ihatid ko sa inyo itong balita na to. No, grabe, no, kapapasok lang po nito, no, may masamang nangyayari na ata dito kay Attorney Harry Roque. Ito yan mga babayan, no, sabi po niya dito, no, Roque, hinamon si Aimee, PBBM pilitin iparehab, liderato ibigay kay BP Sara. Isipin ninyo, no, kung anong klaseng tao yung may ganitong pag-iisip mga babayan, no? Yung may mga ganitong klaseng pag-iisip po para sa akin, eto yung mga klase ng tao, no, na may sakit sa pag-iisip. No, imagine ninyo, no, parang wala na siyang last resort, lahat na lang hahanapan niya ng paraan mga babayan, no, para mapababa ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan, no? Ito po, 'di ba? Alam naman natin, no, kung ano yung kanyang binitawan noong nakaraan. Alam niyo kung bakit niya sinasabing ganyan na pababain na yung Pangulong Bongbong Marcos, no, at ibigay na yung liderato kay BP Sara. Simple lang, para makauwi na siya. Kasi sabi nga niya, no, the first thing na gagawin niya pagka bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos ay uuwi siya ng Pilipinas. Di ba? So kaya gusto na niyang mapatalsik yung Pangulong Bongbong Marcos at paupuin si BP Sara ay para makauwi na siya ng Pilipinas. Di ba? So paano na ngayon yung ina-apply mo dyan, no, sa dahig mga kababayan, yung ina-apply niya? Di ba? Baliwala na ba yun? Ito yung balita, oh. Oh, ano sabi dito? Pagkakataon mo na. No, sabi niya dito, mga babayan. Pagkakataon mo na. Patunayan, nakakampi ka ng mga Duterte. Muling hinamon ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, mga babayan, itong si Senadora Aimee Marcos, no, ang kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. No, ano yung hamon niya dito? No, patunayan, napatunayan paggamit di umano ng illegal na droga ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano dapat hilingin na ni Aimee na magparehab si PBBM at ibigay ang liderato kay Vice President Sara Duterte. Sino ba dapat ang magparehab, Harry Roque? Sino ba dapat ang magparehab at magpatingin? No? Sino ba dapat? Pangulong Bongbong Marcos ba na nag-iisip pa, no, ng maayos para sa ating mga kababayan, para sa ating bansa, o ikaw na wala na ata sa katinuan? Simple lang naman yung sinasabi natin dito mga kababayan, na ito mga ginagawa na to ni Attorney Harry Roque, no, ano na to, pangitain na to na baka magkaroon na to ng mental breakdown. Dahil nga sa mga nangyayari sa kanya mga kababayan, no, dahil hindi na rin siya halos pinapansin
No, ano to stress na to mga kababayan, no? At saka isa pa, yung nangyari no nakaraan dahil gustong-gusto niya na siya yung isa siya sa mga maging abogado ng dating Pangulong Duterte. No, pero hindi siya kinuha ni BP Sara. Kita ninyo, ultimo si BP Sara walang tiwala sa kanya. Kaya masakit dun Diba? Sinisiksik mo yung sarili mo, Attorney Harry Roque, na maging abogado ka ng dating Pangulong Duterte, pero hindi ka kinuha ni BP Sara. Diba? Parang sinampal ka ng katotohanan na walang tiwala sa'yo itong si BP Sara. Kaya ka nagkakaganyan. No? Ano na to si Attorney Harry Roque? Medyo masama na lagay ng isip na ito. Panoorin natin yung video Ito yan. Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo nitong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa Ito nakakatuwa dito mga kababayan Kung sinasabi mo na hindi alam ni Senador Aimee Marcos na gumagamit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung akusasyon mo 'di ba? Sino ba naglabas ng mga AI videos na yan? 'Di ba kayo? Okay, so yan yung akusasyon nyo. No? Sinakyan nyo yung sinabi ng dating Pangulong Duterte. No, bago pa maghalalan bago pa mag-eleksyon, kampanya pa lang sinasabi na yan, mga kababayan. 'Di ba? So doon pa lang makikita na natin, no, may intention sila. Okay? Alam niyo na kung ano yung sinasabi kong intention nila. No, napabagsakin kaagad yung Pangulong Bongbong Marcos. Umpisa pa lang, plano na nila yan. Bakit? Pagka ang Pangulong Bongbong Marcos, no, napatalsik kaagad nila sa mga unang taon pa lang neto, sino ang papalit? Vice President. Di ba? Succession Vice President, papalit, mga babayan. After nun, pwede uli siya tumakbo. So, another 6 years, mga babayan, na makakaupo sila sa pwesto. Gano'n kasimple. Okay, so balik tayo doon sa sinasabi niya na hindi daw alam ni Senador Aimee na gumagamit yung kapatid niya. Bakit? Bakit? Paano niya malalaman? No, kung sinasabi ninyo na gumagamit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, gagamit ba siya sa harap ni Senador Aimee Marcos? Ha? Paano niya malalaman? Nakita ba niya? Ha? Kaya nga sabi niya, hindi niya alam. Wala siyang alam. No? Kasi kung ang inyong sinasabi, ang inyong akusasyon, no, ay gumagamit ang ating Pangulo, no? Nung pinagbabawal na yan na sinasabi ninyo, gagamit pa yan sa harap ni Senator Aimee Marcos. Gagamputik. Diba? Nag-iisip pa to? Wala, nag-hallucinate na talaga to, mga babayan. Kung gumagamit ang pinagbabawal na droga, hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam... Madalas mo siyang makita na ano? Hindi niya nakikita. Diba? Hindi nga niya, kaya nga hindi niya sinasabi. Diba? Kaya nga hindi niya sinasabi. Siya na mismo nagsabi sa'yo. No, hindi niya nakikita. Tapos ano yung sinasabi mo na madalas niya makita? Diba? Contrary Isaya data talaga to No, iba-iba na yung sinasabi. Mo bilang nakakatandang kapatid, kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan.
dyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya. At alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Grabe, no? Ang dami niyang alam sa buhay ni Bongbong Marcos. Die hard fan ka, Harry Roque? Die hard fan? Dami mong alam. Panahon na para ikaw'y maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman. Nako, nabaliw na, nag-isip na, naghang. Naghang si Atty. Harry Roque. No, naghang bigla, nawala yung sasabihin. Nag-isip. Diyan yung malalaman pagka gumagawa lang ng mga gusto niyan sabihin eh. No? Ay, nako. Gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Nako. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang Aimee. Nako, maniwala kami sa inyo. Kahit gawin mo yan, Senator Aimee Marcos. No? Kunyari, sabihin mo. No? Oo, magamit. Diba? Nagpaloko ka dito kay Atty. Harry Roque. Nagpaudyok ka. No? Ang tawag natin doon, nagpauto ka. No? Kay Atty. Harry Roque. Sa tingin mo, no? Igagalang ka ng mga DDS. Alokohan. Alokohan yung sinasabi na yan. Alam niyo kung bakit? Simple lang sasabihin ng mga yan. Eh, yung kapatid nga niya, nilaglag niya si VP Sara pa kaya. Ano ka ngayon? Ha? Ano ka ngayon? Yung panguuto mo. Booking. Diba? Kasi yung utak ng mga DDS, mga kababayan, malabnaw. Malabnaw utak ng mga yan. Hindi ko nilalahat, ha? Hindi ko nilalahat. Pero meron dyan, no, malalabnaw ang utak. Kung ano lang yung narinig, yun na yun. Di sila nag-iisip na matino, di sila nag-iisip na maayos. Kaya tignan yung itsura niya ni Harry Roque, oh. Ano ba namang klaseng itsura yan? Yan ba yung tipo ng taong paniniwalaan ninyo? Sobrang stress na yan, no? Grabe na itsura niya, no? At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Naku, bayani ng bayan. Ano naman? Aminin mo na, kaya gusto mo makaupo si VP Sara para makauwi ka na. Ganun lang yun. Uwing-uwi ka na. No? Uwing-uwi ka na talaga. Yun lang yun. Ganun kasimple lang yun, Atty. Harry Roque. Kaya gusto mo na makaupo si VP Sara. Gusto mo nang umuwi. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at ng kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Talaga siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan. Grabe, no? Diba, mga babayan? Ganyan katindi, ang tama. Malala na to. Ano sabi dito ni Oliver Uduna, mga kababayan, no? Nabubuwang na tong si Roque kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Grabe, no? Shoutout sa'yo, Oliver Uduna. Ito matindi. Basahin natin to. Gusto niya kasi mawala lahat ng kaso niya, kaya gusto niya umupo si BP. Tama. Diba? Para makauwi na siya ng Pilipinas, mga babae. Sila na nakapwesto eh. Diba? Bakit di natin baliktarin? Kung talagang mahal nyo ang mga Pilipino at wala kang kasalanan, sabihin mo kay VP Sara, isuko ka dito sa Pilipinas para mapatunayan na maganda ang intensyon niya, no? Maganda ang intensyon niya at ituloy na ang impeachment trial niya para mapatunayan na wala siyang kasalanan. Diba? Tama naman eh. Ang pagpapatunay ng katapatan sa bansa ay nagsisimula sa mga humihingi neto. Good morning. Tama naman, di ba? Tama. Ano pa sabi dito?
Umuwi ka na kasi. Kung iniisip mo, ang mga mamamayan ng Pilipinas, bakit hindi mo itanong kay Sara kung saan dinala ang pera ng mga mamamayan? Wala ka nang ginawa kundi mang-utos ng mga tao. Kung may mga ebidensya ka, ilatag mo ilatag mo na kaysa puro ka na lang po salita. Tama naman. Diba? Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Huwag kayong gumawa ng AI. Naglabas na kayo ng ebidensya, AI naman. Diba? Naglabas kayo ng video, AI naman. Diba? Alam nyo, may mga DDS talaga, no, na sila mismo yung gumagawa ng fake news para pagpiestahan nila. Diba? Kaingay mo, bayot. No, sabi dito ni Jobing tayo, ang ingay mo daw, bayot. Nanunumbat, akala mo kung sinong mabuti at magaling na tao. Try to evaluate yourself kung mabuti kang tao. Diba? Simple lang naman yan, Atty. Harry Roque, umuwi ka na rito sa Pilipinas at harapin mo yung mga kaso mo. Ayan shoutout kay Errol Kiambao. Ikaw kaya ang parihab, ang lakas ng tama mo, puro ka duda, lahat dinadamay mo, masyadong halata, ang paggatong mo, masyado ka madaldal, ang dami mo kwento, daig mo pa abnormal. Abnormal daw. Nako po. No, baby oil daw muna yung petroleum jelly o Vaseline, huwag kalilimutan na may dala sa iyong bag o kaya gayahin mo si PDD, baby oil mas mura. Kasi dami mong satsat, panay putak sa social media, kung umuwi ka tinarap mo mga kaso mo kesa panay ka putak. Tama naman, di ba? Di ba? Kung umuwi ka dito sa Pilipinas at hinarap mo yung mga kaso mo at dito ka nagsasalita, no? Tapos na usapan. Diba? Harapin mo yung kaso mo, manahimik ka, ganun lang kasimple yun. Baka maawa pa sa'yo sa bayan ng Pilipinas. Okay. So, ayan, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan, no? I-comment nyo lang po sa ibabaan yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-outs tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.